Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ito po si Autorans. Magkwentuhan ulit tayo tungkol sa electric vehicle. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko lang po sa inyo, ano po ba yung ginagawa nitong mga taga-US, lalong-lalo na dyan sa San Diego, California, kung paano nila ikino-convert yung kanilang mga lumang mga sasakyan, yung mga tinatawag nga nilang hot rod, yung mga lumang mga minamahal nilang mga sasakyan, paano nila ikino-convert ito para maging electric vehicle. Yan. So mga kapatid, tignan nyo to, yung isang ikinonvert nila na 1979 na BMW. Mahal na mahal nung may-ari ito. Ayaw naman niyang basta na lang pabayaan doon sa kanyang garahe at maluma na lang ng ganon. So ikinonvert niya to na electric vehicle at 450 horsepower. Ganon siya kabilis, ganon siya kalakas. At bagay na bagay naman, yung motor na inilagay dito, yung electric motor, bagay na bagay sa kanya kasi nga yung mga BMW, rear drive yan eh. Yung differential niya nasa likod. So saktong-sakto yung nilagay nila. Kaya naman po, naging maganda yung takbo ng kanyang BMW at ngayon ay pinakikinabangan na nila. Isa sa pinakamagaling na nagko-convert diyan sa US, ito nga EV West na nandyan sa San Diego, California. Ipinakita nila kung ano ang ginagawa nila sa kanilang pagko-convert ng mga EV vehicle from internal combustion engine na mga lumang sasakyan at kino-convert nila to EV vehicle. Sabi nga nila, simpleng-simple lang eh. Pero bakit po ba ganun sila kagaling sa pagko-convert? Kasi nga po, nung araw pa lang ay gumagawa na sila ng mga hot rod na mga sasakyan. So yung mga hot rod na mga sasakyan na yan, ginagamit nilang pangarera. Yan yung mga lumang model ng mga sasakyan na pinapalitan nila ng mga makina. So nung araw, nung wala pa yung EV, ang talagang trabaho nila, yung mga maliliit na makina nung sasakyan nila, pinapalakas nila at nangangarera. Usong-uso po kasi yan diyan sa US, yung mga hot rod. So parang ang nangyari dito, bisyo nila yan. O hobbyist, di ba? Hobbyist, naging bisyo ng mga taong to, yung pagko-convert ng mga hot rod. Kaya meron silang ikinonvert na hot rod na electric vehicle. Noong 2007, ikinonvert nila itong isang Datsun na 1.2. No? 1972 Datsun na 1200. Ikinonvert nila, nilagyan nila na electric motor. At yun, pinaandar nila, ginamit nila sa racing. Sinubukan nila sa racing, walang nanalo sa kanila. At nung panahon na yun, halos walang naniniwala na itong Datsun na to ay mananalo at magiging malakas. Kinargahan nila ng mataas na power ng baterya yung Datsun na yun. At ayan, ipinakita nila kung gaano kagaling. Biglang naging mabilis ang paglaki ng benta nitong mga electric vehicle nitong nakaraang taon, nitong 2022. Maraming bumibili. Lalong-lalo pa dyan sa California ay nagbigay ng mga insentibo. Kasama na dyan yung tax credit kapag ikaw ay bibili ng electric vehicle. Sa brand new, bibigyan ka ng $7,500 na tax credit at kung second hand naman, ay bibigyan ka pa rin nila ng $4,000 na tax credit. Kaya biglang-bigla ang bulusok pataas ng benta ng mga electric vehicle. Dahil nga po sa iyan talaga ang ipinupus ng gobyerno na iwasan na, wag nang magbenta ng mga ICE engine, internal combustion engine, at tangkilikin at bumili na po ng mga electric vehicle. Pero yung mga hybrid, hindi siya masyadong umabante. Ang talagang malakas pong mabenta doon, ayan nga pong mga electric vehicle. Ngayon mga kapatid, itong EV West na to na nagko-convert ngayon na electric vehicle, naging malaki na siya. At sabi nga nila, double figures na yung mga nagpapagawa sa kanila, nagpapa-convert ng mga ICE vehicle papunta doon sa electric vehicle. Paano nga ba sila naging ganun kasikat? Paano nila nagagawa ang conversion mula sa ICE papunta sa electric vehicle? Saan sila kumukuha ng mga motor? Saan sila kumukuha ng mga baterya? In the early days, purpose-built electric vehicle components didn't exist. Once Tesla came onto the scene, conversions were mostly being done with salvaged batteries and motors from its cars. When the EV conversion market started, it was really taking a wrecked Tesla and taking all the components out of it and putting it into your 69 Camaro or your Porsche that's behind me or any of those sorts of vehicles and hot rodding it with EV product. Ang sabi po nila, ang mga piyesang kinukuha nila ay galing nga po doon sa mga nag-crash or mga nasirang Tesla cars.
Kinukuha nila yung motor ng mga nasirang Tesla cars na yan, pati yung mga baterya, hina-harness nila lahat yan. At yung mga motor na yon ang ginagamit nila para dito sa conversion. Kasama na po yung mga battery. At kung yung mga battery naman na yun ay may mga defects na, kasi maraming batteries naman yun sama-sama, so pinipili nila doon yung may mga problema. At pinagsasama nila yung mga buo. So nakakabuo sila ngayon ng panibagong battery. At yun namang mga batteries po na yun ay mga maaayos pa. Kasi nga, ang isang battery po ng electric vehicle, tumatagal po yan ng 15 years. Dahil sa itong mga grupo na to, na mga engineers at mga mekaniko, magagaling sila. Dahil nga ito, pinag-aaralan na rin nila yung technology doon. Kasi nga po, nagkaroon sila ng EV Learning Center doon para mapag-aralan nila yung technology na to. Napagbuti pa nila, nakagawa pa sila ng mga pyesa, no, yung mga aftermarket parts na inilagay nila doon sa mga kinuha kay Tesla. Kasi nga sabi nila, itong mga galing kay Tesla na to, wala itong fuse. So sila mismo yung gumawa nung fuse na to para maprotektahan yung motor at saka yung battery. So ngayon, nagsusupply na rin sila nitong aftermarket na pyesa nito dito sa mga DIY communities na gumagamit ng mga motor na yon na salvage, no? Yung mga na-salvage doon sa mga sasakyan ni Tesla. Di po ba? Napakaganda nung nangyayari sa kanila. Mga kapatid, mangyayari din sa atin yan Kasi po, kung tayo, nitong mga nakaraang panahon, nung nauso yung mga Japan surplus sa atin dito, may nag-uuwi pa nga ng mga buong kotse. Pero bawal yun. Ang pwede po kasi yung mga trucks, mga heavy equipments. Pero kung maiuwi dito yan, putol-putol, kalahati, yung mga EV cars na yan, at pakikinabangan natin, at talagang makakapag-convert po tayo ng ating mga EV cars. Kasi nga po, ginawa na po yan doon sa US. Napatunayan nila na kaya nilang mag-convert. Sabi nga po nila mga kapatid, kapag po kayo ay nahilig dito sa pagko-convert nitong mga EV, no? From ICE, internal combustion engine, papunta sa electric vehicle, kung mahihilig kayo dyan, para lang kayong nahilig din sa computer natin nung 90s. No? Nung 90s, 94, yan yung unang-unang mga Windows Diba? 1994 hanggang umabot ng Y2K. So kung ikaw ay mahihilig dito sa EVs, na pag-convert ng mga electric vehicle, yung dati mong sasakyan, para ka lang nahihilig nung mag-computer nung araw na yun. Pero ngayon, iba na. Antindi na po nung mga IT natin, nung mga estudyante natin dyan, lalo na yung mga nakatapos dyan, yung mga computer science natin. Kaya, imposible ba na tayo ay makapag-convert ng EV, electric vehicle, dito sa Pilipinas? Hindi po imposible. Ang kailangan lang natin, yung mga materials, yung mga pyesa na yan, yung mga motor. Pero hindi po maglalaon, talagang darating dito sa atin yan. Mapabago yan or mapa-surplus. Kasi nga po, itong si Ford, itong si GM, itong sila Chevrolet, nagbebenta na po sila ng kanilang mga parts May motor, may inverters, may mga computer box, meron ding batteries. Ibinebenta na po nila yan, nandiyan na sa market. Kaya lang, medyo mahal pa. So dito po, mga kapatid, kung magagaya natin dito sa Pilipinas, yung ginagawa dyan sa California, mga kapatid, na maglalagay din tayo ng EV Learning Center, isasama na natin to sa STEM, at maglalagay tayo ng mga training facilities. Kaya kailangan dito private talaga. Itong learning center nito, private, na tutulungan naman tayo ng gobyerno para makapag-aral itong mga anak natin. Yung mga gustong matuto dito. Kukuha tayo ng tulong sa gobyerno, pero dapat merong private school na mayroong kaalaman dito sa EV para doon tayo mag-aaral, doon tayo papasok sa tulong ng gobyerno. Hindi ko alam sa TESDA kung magagawa nila yan, pero doon kasi sa ibang bansa talagang private. Mga kapatid, napakaganda nitong EV. Ito ay napakalaki ng ibibigay sa ating magandang resulta pagdating ng araw. Kasi po, gaano karami ang sasakyan dito sa Pilipinas? Napakarami po niyan. At kung meron naman talagang mabibiling mga pyesa natin dito, hindi tayo magdadalawang isip na i-convert yung luma mong sasakyan. So mga kapatid, ito po mga sinasabi ko sa inyo. Tulad po niyan, pag bumili ka ng electric vehicle sa US, sa California, bibigyan ka ng $7,500 kapag ka brand new at $4,000 kapag ka second hand. At kapag ka ikaw ay nagbuo pa or nag-convert pa ng iyong ICE vehicle to electric vehicle,
meron ka ring insentibo. Pwede ba yan dito sa Pilipinas? Baka kaya tahimik pa yung ating mga politicians hindi nila kayang gawin. Pero palagay ko pwede yan. Hindi po ba kaya unti-unti, mga kapatid, palagay ko magkakaroon ng magandang resulta to Kasi tulad po yung mga batas natin, karamihan naman ng mga batas natin hango sa batas ng US. Kaya nga yung sasakyan natin di ba? Nandito sa left, yung sasakyan sa US nandito rin sa left So diyan natin ginaya yan Di po ba? Kaya kung ano man yung mga privilege, kung ano man yung mga incentives at mga tax credit na yan na ibinibigay ng US sa kanilang mga nasasakop na mga mamamayan, dapat ganyan din po sa atin. So mga kapatid, ito pa. Diyan sa US, nagkaroon sila ng DIY communities. Sa US po mga kapatid, talaga naman diyan, merong mga enthusiasts diyan na ang ginagawa talaga nila i-convert ng hot rod yung kanilang mga sasakyan. At yung mga luma nilang sasakyan, talagang pinapaganda po nila yan ng gusto. Tulad na lang itong isang batang babae. Nung bata pa siya, binigyan siya, niregaluhan siya ng tatay niya ng Porsche. No? Hindi naman siya papayag na dahil nga sa nagkaroon na nga ng yung federal law doon sa kanila na mawawala na nga daw ang mga ICE engine pagdating ng 2025, hindi na sila magbebenta ng mga ICE engine hanggang 2035, wala na talagang ibebenta. So ang sabi niya, hindi naman papayag yun. Kaya siya, napilitan siyang mag-aral din para ma-convert naman niya yung kanyang Porsche. Itong babaeng to. At siya mismo ang gumagawa. Pero pagdating doon sa pagkakabit-kabit ng mga motor na yan, yung mga electricals na yan, pati yung electronics na yan, pumasok siya doon sa learning center. Kaya po, marami po siyang natutunan at habang siya ay nandun sa learning center, tinuturuan sila nung mga grupo na to na binuo nila doon sa kanilang community, yung tinatawag na DIY community, yun ang tumutulong sa kanya para mabuo yung kanyang Porsche. O hindi ba ang ganda? Mga kapatid, tayo mga Pilipino, kapag tayo ay nagkaroon ng sasakyan, talaga naman parang ito ay premyo natin sa sarili natin. At yung iba naman talagang nagagamit sa ating mga paghahanap buhay. Mga kapatid, ito po yung truck ng Pepsi Cola na inilaunch na rin ng Tesla. Electric na po ito. Malayo ang binyahe niya, 2 araw siya ng biyahe at tonelagang bigat ang karga niya. At ito po ay nag-charge lang sa kanyang battery ng 5 beses habang siya ay bumabiyahe. Mag-unload ng kanyang mga deliveries, tapos ihinto lang ng kaunti, andar na naman. So 24 hours, 48 hours, umaandar siya at bumalik ulit doon sa kanyang pinagmulan. Ito mga kapatid, konting background lang itong mga hot rods na yan. Nung araw daw, nung pagkatapos ng giyera, 1940s, pag uwi nitong mga Amerikanong sundalo, wala silang magawa dahil balik sila sa training. So nagkaroon sila ng hobby, yan nga, yung pag-convert ng mga ICE engine nila. Ginagawa nilang hot rods, pinapalitan nila ng makina, pinangangarera nila, pinabibilis nila kasi gusto nila mabilis, gusto nila malakas. So yan yung mga hot rods nung araw. Pero ngayon, iba na ang nangyari. Itong mga kabataan na ngayon, hindi na itong mga matatanda. Itong mga kabataan ngayon, nagiging hobby na nila, nagiging libangan nila diyan sa US na mag-convert ng ICE vehicle papunta sa electric vehicle. Kaya nga po doon, napakahilig ngayon ng mga batang yan sa technology na to. At sana, dito sa Pilipinas, mangyari din yan. Bakit po? Kasi dito, nung araw, nung panahon na yun, nung bumalik ang mga sundalong Pilipino sa mga lugar natin dito, sa mga bahay nila, wala naman silang sasakyan. Merong kalesa, o wala tayong sasakyan doon, yung mga yan. Kakaunti ang mga sasakyan doon, anong i-hot rod mo? Anong mga i-convert mo? Pero ngayon, ito, ang dami mong i-convert. Technology lang ang kailangan mo. President Biden took a drive in an electric Jeep Wrangler after signing his executive order. It's electric, and there's no turning back. But we just have to move, we have to move fast. Dahil talagang ipinupus nila ang electric vehicle. Hinigpitan nila yung kanilang emission doon. So kapag ka doon ay bagsak ka sa emission, naku, lumalaki ang penalty mo. Di ba? So, doon, ipinupus ko nila, dito ka na kasi sa electric vehicle. O, so naging mahigpit ang emission doon. Mangyari kaya dito yan sa Pilipinas? Dito po, talagang babagsak tayo lahat. Pero pwedeng mangyari yan pagdating ng panahon na yun, unti-unti. Di ba? Kasi yun lang naman ang pwedeng kasi batas yan Di ba? Nasa Clean Air Act yan Kailangan pumasa ka sa emission So maghihigpit na dyan. So iyan ang hintayin natin.
Yung mga nagsasabing hindi mangyayari yan, mahirap ang Pilipinas. Kung darating nga lang talaga yung mga surplus na yan, kung darating yung mga bagong pyesa na yan, tayo naman ang mga mahihirap. Kayang-kaya po natin yan. Kami po dito sa shop, marami kaming nagagawa dito. Merong magpapa-body lift, may magpapa-convert ng differential, papalagay ng rack and pinion, merong magpapagawa ng 4x4, inaabot ng 300 to 450,000 pesos. Maglalagay ng magpapaano sa amin, yung 4x2 setup, inaabot ng 150 to 250,000 pesos. Sa totoo lang, kayang-kayang bumili na ng ng setup ng electric vehicle kit. Kayang-kaya na yun. Kasi may nakikita ako na nandyan sa online. At ang kanilang horsepower, merong 150 horsepower, 250 horsepower, kompleto na yun. Yun nga lang, ayoko nang sabihin kung saan galing kasi sigurado, sabihin nyo na naman, pro ano ko. Hindi po. Pero yun nga, pwede po talaga. Kung yung brand nyo na yun, na kits, ay nagkakahalaga ng ganong amount, itong mga surplus din naman na manggagaling halimbawa ng Japan, manggagaling ng Europe, manggagaling ng USA, pag dumating dito sa atin, dapat maging mura lang. At dapat sana, bantayan yan ng gobyerno. Kasi talagang pakikinabangan po natin yan. Kasi sa US nga, may bill sila dun na yung mga nagko-convert to electric vehicle, bibigyan din nila ng incentives. So dito, ang ibigay nilang incentives dito, yung mga surplus na yan, na electric vehicle, makarating sa mga tao, or magkaroon ng mga talagang babagsakan na mga resellers, na mura lang, yung hindi talaga mahal. Para naman pakinabangan nitong mga kapatid natin na gustong mag-convert ng kanilang ICE vehicle papunta doon sa electric vehicle. Mga kapatid, kung sakaling dumating tayo doon sa panahon na nagko-convert na tayo ng electric vehicle at kung sakaling kayo na lang at wala na kami dahil ako po ay 55 years old na at kayo ay mga bata pa, tatandaan nyo po yung orange na wire dyan, yung orange na wire, high voltage yun. At kapag ka po ang ginagawa nyo ay high voltage, kasi po pwedeng 200 to 800 volts ang voltahe na inilalabas ng iyong inverter. Pero sa baterya mo, DC naman yan. Kaya lang, kung talagang malakas yung kuryente, yung amperes, no? Yung amperes po, yung current, yun ang importante dito, yun ang papatay sa atin. Kaya dapat tayo naka-safety gloves. So merong mga safety gloves na talagang dapat gamitin dito. At yung mga wire na yan na sinasabi ko sa inyo na orange ang kanyang color, high voltage yan. At ngayon, isa pa mga kapatid, yung mga motor ng EV, talagang sealed yan. Yung mga nagtatanong, pwede ba yan? Baka pag idinaan ko sa bahayan, masunog yan o makuryente kami, mag-ground kami. Hindi po. Sealed po yung mga motor na yan. Kaya nga iyan ay meron dalawang balancing na pinaglalagyan ng motor at yung pinaglalagyan mismo nitong circuit niya, ng electronics. Dito po, sa pag-convert ng electric vehicle, halos kaunti na lang ang trabaho ng mekaniko. Yung mga pang-ilalim, no, meron pa rin naman transmission, meron tayong differential, may mga preno-preno. Pero yung pinakamalaking trabaho ng mekaniko sa makina, yung mga nag-overhaul dyan, wala na po yan. Halos wala na, kakaunting-kaunti na lang. Siguro yung mga transaxle niyan, yun na lang ang trabaho ng mekaniko. Lahat po yan ay magiging trabaho na nitong mga electrical engineers, mechanical engineers, mga IT natin. Para ka nga lang sabi nga, nagbubuo ng isang computer, no, na nung 1990s yung OS, Windows pa. Di ba? Pero ngayon hindi na. So magagamit nyo ang inyong kaalaman dito. At kayo pong mga kabataan, kayo talaga ang nakalinya na dito. So, ang EV, hindi siya mahirap gawin. Mahirap gawin to para sa mga katulad namin na naiiwan sa technology. Pero kayong mga bata, kayang-kaya nyo po ito. Ngayon, ito ang tanong. Ilang bilyon ang sasakyan sa buong mundo? Around 1.5 to 2 billions. Diba? Ilang milyon ang sasakyan dito sa Pilipinas? Ilan lang ang shop dito? So, paano namin gagawin yan? Paano namin i-convert yan? Hindi namang kayo papayag na itapon na lang yan. Or i-surplus na lang yan, i-junk na lang yan, ipakilo na lang yan. Hindi kayo papayag. Magaganda pa yung mga sasakyan na aabutan itong problema na to. Pero syempre, sa US nga, nakita nyo, lumang-lumang BMW, 1979, kinonvert pa. Pati yung talagang mga old school na sobrang luma ng sasakyan doon, kino-convert pa nila ng EV.
So, ito po ang mangyayari dito. Kailangan dumami yung mga shops na ito. Kailangan dumami po yan. At bawat shops na yan, nandiyan ang mga anak natin. Nandiyan gagamitin nila yung pinag-aralan nila. Sana nga dumating na to eh. Hindi po ba? At tulungan tayo ng gobyerno. Kasi, bakit sana nga dumating na to? Baka naman sabihin nyo, ito na naman. Itong si Otto Ranz, gusto talaga magkagastos ang mga Pilipino. Gustong-gusto niya na magkaroon ng pagkakagastusan. Hindi po eh. Kaya gusto ko po sana dumating na to, kapag wala nang nagpapausok dito sa kapaligiran natin, baka gumanda ang simoy ng hangin at yung mga may sakit, mawala yung kanilang mga sakit. Kaya po sana mga kapatid, ito pong vlog ko na to, huwag po kayo maiinis sa akin. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog ng ganito kasi totoong mangyayari po ito, wala nang atrasan. Sabi po nila kapag daw napalitan yung presidente ng US magbabago, hindi na po magbabago yan. Hindi naman po yung presidente ng US ang may gusto niyan eh. Di ba? Kaya lang naman yan siguro gusto dahil baka may nararamdaman na rin siya sa kanyang health. Pero ako po, dati naninigarilyo ako noong 2012, huminto na ako. Mula high school naninigarilyo na ako, huminto ako ng paninigarilyo noong 2012. Nung nakaranas ako na nagsisikip ang dibdib ko, natakot ako, akala ko may sakit ako sa puso. Yung pala, meron akong acid reflux. Pero sabi ng doktor ko, kapag hindi ko tinigilan yung paninigarilyo, hindi gagaling yung acid reflux ko. Kaya pag ako ay nabubusog or ako ay nai-stress, umaangat yung acid, binerburn niya yung puso ko. Kaya sumasakit. Kaya akala mo inaatake ka sa puso. Sabi ko, Dok, bakit ganon? Kasi yung esophagus mo, may rubber band dito yan. Parang rubber band. Na kapag inutos ng utak mo na iyan ay bumukas dahil may kakainin ka, bumubukas yan. Yun yung na-damage dahil sa sigarilyo. So, lagi na siyang nakabuka. So, sabi ko sa doktor ko, Doc, Mark Culyao, yung aming doktor, mula pa nung bata pa lahat yung mga anak ko. Sabi ni Doc Mark Culyao, Doc Mark, gagaling pa ba ako? Oo. Tigilan mo paninigarilyo. It takes time para mag-heal yung esophagus mo. At nung 2012, itinigil ko. Hanggang ngayon, hindi ako naninigarilyo. So nawala na yung heartburn, nawala na yung problema ko sa paghinga rin, hindi na ako napapagod. So itinigil ko yung paninigarilyo dahil yan doon sa usok ng sigarilyo. O ngayon, kung mawawala itong mga usok na yan na ibinubuga nitong mga sasakyan na yan, baka hindi pa ako bumigay pagdating ng 2040, di ba? Pero sana mangyari 'yon. So yung mga nanay natin, mga tatay natin na buhay pa, malalakas pa. Kapag gumanda na yung environment natin, kapag wala ka ng nalalanghap na lason, baka yung mga nanay at tatay natin, tumagal pa sila na mabuhay kapiling po natin. So mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.